Maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin, O Panginoon, na aking malaking bato at aking manunod. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kaming iyong mga anak ay nagsiparito upang misampay damhin ng katahimikan at kapayapaang tanging ikaw lang makapagbibigay. Naway patuloy ka naming maparangalan sa aming kilos, paggalaw, panalita at paglilingkod sa aming pamayanan. Salamat sa iyong pag-ibig. Amen. Makakapo na po tayo. At tayo po ay dadako sa ating mga balita. Ito pong buwan ng November, Stewardship and Theological Education Month. Ngayon pong araw na ito, ng linggo, ay CW Exchange Pulpit Sunday. Yung ating pong mga pastor diakonesa ay naroon sa mga iglesia lokal ng ating Southern Tagalog Conference. Sa November 15, hosting of Quezon District Practice. At sa 16, Migrant Worker Sunday at regular Church Council meeting. At sa 30, Thanksgiving Stewardship Sunday. Kami po bilang pamilya ay nagpapasalamat sa mga pakikiramay ng ating mga kapatiran. At narito rin ang ating mga birthday celebrant. Ngayon ay si Carlo Cesar Labadia. At sa 10 ay si Joel Geo Parentela. 11, Carlo Calayag. 12, Sharon Constantino at Cassandra May Mogis. 13, Nathaniel Joriel Calapini. 15, Edwin Adversario at Romeo Floren. Letterville Ensyong, Sharon Panaligan, Precious Balmeo. At sa 16 ay si Herminio Manggubat at Dr. Abigail Joy Tendero. Atin pong awitan sila ng maligayang bati.
ating pong Quezon District Christmas Fellowship ay gaganapin sa UCCP Kalumpang sa December 6. At ngayon din, meron din tayo na Church Worker Fellowship sa UCCP Agdangan sa November 21, 22. At yung mga natira pong balita ay kayo na po ang bumasa. Tayo po tumayo at tayo magbatian ng kapayapaan. Ating pong batiin ang ating mga kapatid. Kayo maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaamaninan. Ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos ang sumainyo, mga magulang, kaibigan, at
kapatid kay Kristo. Ang ating pagtitipon at sama-samang pagsamba ay iniaalay natin sa mga manggagawa ng iglesia. Sila, sa kabila ng pag-uusig at kahirapan na dinadana, ay nagpapatuloy na nag-aalay na kanilang buhay at panahon sa paglilingkod sa Diyos at sa bayan. Sila sa tuwin ay nagbabahagi ng pagpapala mula sa Diyos. Subalit, kadalasan salat naman sa pagpapala na nagbumula sa iglesia. Sila ng mga nabubuhay sa pananampalataya sa Diyos at nagtalaga ng buhay sa paglilingkod. Papurihan natin ang Panginoon sa walang humpay na pagkalinga sa kanyang mga alagad. Tayo po'y manalangin. Pagpupuri at pasasalamat, O Diyos, ang aming pinaabot sa inyo sa gabing ito. Kami po ay nagpapasalamat dahil muli kaming narito sa iyong bahay-sambahan upang sumamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Sa amin pong paglapit sa iyo, O Diyos, inihingi po namin
ng aming kapatawaran ang mga pagkukulang naming nagagawa sa iyo sa araw-araw. At kami rin po ay dumadalangin sa aming mga kapatid na may mga karamdaman sa pagamutan, sa kanilang tahanan, at gayon din sa mga nasa abroad naming mga kapatid. Dinadalangin din namin ang mga kapatid namin na malayo sa amin, na naghahanap buhay, nagtatrabaho. Sila po inyong iingat at pagpapalain, at dalangin namin na sila ay sumuporta sa kanilang iglesia na kinabibilangan. Idinadalangin din namin, O Diyos, ang bawat isa sa amin, na kami po ay inyong lukuban ng iyong banal na Espiritu, para lahat ng aming gagawin ay naaayon sa iyong banal na kalooban. Idinadalangin din namin ang aming iglesyang kinabibilangan, ang United Church of Christ in the Philippines. Lahat ng mga namumuno, mula sa obispo, conference minister, mga diakonesa, at mga pastor, na ngayon ay sila'y dumako sa mga iglesia lokal upang magpahayag ng iyong banal na salita. Dinadalangin din namin, O Diyos, ang iglesyang ito na aming kinabibilangan, ang McGill Memorial Church, pangunguna ng aming konsilyo, at ang lahat ng aming mga namumuno, mga organisasyon, inyo pong pagpapalain at gagabayan ang bawat organisasyon ng UCM, CWA, CIAP, at CYF at MEGA. Gayun din ang mga lupon na gumagampan ng kanilang mga tungkulin, ang mga deacons, at ang aming mga konsilyo ng aming iglesia, ay kayo po ang papatnubay upang ang iglesyang ito ay magkaroon ng kaayusan at ang mga programa ay maging karapat-dapat. Dalangin din namin ang aming paaralan, ang mga namumuno sa aming paaralan, sa school board, principal, mga guro, at mga magulang na sumusuporta sa paaralang ito. Mga bata na nag-aaral, na naway sa paglaki nila ay huwag nilang malimutan ang ating Panginoon na siyang gumagabay sa paaralan. Salamat po na marami, O Diyos, sapagkat kami ay muling naririto upang kayo bigyan namin ng karangalan. At dinadalangin din namin, O Diyos, ang lahat ng mga gawain ng iglesyang ito, ang outreach, ang prison ministry, Purok Bible Study. Ang lahat pong ito ay aming inihingi sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Sa tuwin na magtitipon ng lahat ng kanyang hirang. Ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Tayo po ay taus-pusong magsipaghandog.
na dakila ka, O Diyos, sa mga biyaya at pagpapala na ibinibigay mo sa amin. Kaya narito ang aming mga handog na pasasalamat sa iyong kadakilaang pinagkaloob sa amin. Naway ang handog na ito ay maging kalugod-lugod sa iyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Pagpuri sa kabutihan ng Diyos. Malibang ang Panginoon ang gumawa nitong bahay, ang ginawa na nagtayo ay wala ring kabuluhan. Ang lungsod na hindi ang Diyos ang siyang magsasanggalang, walang saysay ang naroong nakatayong mga bantay. Di na dapat magpahirap, magdibdib sa hanap buhay, agang-agang mag-umpisa't gabi-gabing kung humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kaniyang mahal. Kaloob ng Panginoon itong ating mga bata. Ang ganitong mga supling ay tunay na pagpapala. Ang lalaking mga anak sa panahong kabataan ay katulad na ipalasaw sa kamay ng isang kawal. Mapalad ang isang taong mapalasong tulad niyan. Hindi siya malulupig at malayong mapipilan. Kung sila man ang kalaban ay magtagpo sa hukuman. Teksto po na pagbabatayan ko ng mensahe ngayong hapon ay matatagpuan sa aklat ng Lucas, chapter 18, verses 18 to 30, na ganito po ang ating mababasa. Ang lalaking mayaman. Isang lalaking may tungkulin sa bayan ang nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo na ang mga utos, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama't ina." At sumagot siya, "Ang lahat pong iya ay tinutupad ko na mula sa pagkabata." Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Ngunit nalungkot ang lalaki nang marinig ito sapagkat siya ay napakayaman. Nakita ni Jesus na nalulungkot siya at kanyang sinabi, "Napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos ang mayayaman. Madali pang makaraan sa butas ng karayom ang kamelyo kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtanong ang mga nakarinig nito, "Kung gayoy, sino po ang maliligtas?" Tinugon sila ni Jesus, "Ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang aming tahanan upang sumunod sa inyo." At sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, walang tao nag-iwan ng tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang o mga anak dahil sa paghahari ng Diyos, na di natatanggap sa makapupong higit sa panahong ito, at ng buhay na walang hanggan sa panahong darating." Tayo po ay pinagpala ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Makakaupo na po tayo.
Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay Stewardship Month. At pinagmagatan ko po ang aking mensahe sa hapong ito, ang katungkulan ng isang katiwala. Dahil nga po ang buwan ng Nobyembre ay Stewardship Month. At ang binibigyan ng emphasis ay ang pagiging mabuting katiwala. Bago po ako magpatuloy, tayo po ay sandaling manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyo nagmumula ang aming buhay at ang lahat ng aming tinatangkilik. Pagindapatin mo po ang iyong abang lingkod na maging daluyan ng iyong mensahe sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang magbigay daw po ng sagana ay isang gawain na hindi dapat kalimutan, ngunit huwag isipin kahit isang saglit ng isang mayaman o mahirap na ang kanilang mga handog sa Diyos ay may kakayahang tumubos sa kasiraan ng kanilang mga karakter o ng kanilang mga kasalanan. Sinabi ng dakilang apostol, "At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan para sunugin, subalit wala naman akong pag-ibig, wala akong pakinabang." Opo, mga kapatid, ang hinihingi sa atin ng Diyos ay kusang pagkakaloob na may kaakibat na pagmamahal. Hindi sa pilitan, kung hindi natin kaya. Sapat na sa ating Diyos ang sumunod sa Kanya mga utos at gawin ang mabuti. Bagamat sinasabi rin sa banal na kasulatan na ibigay natin ang 10% bahagi ng ating mga kinikita, subalit may palaala rin naman na kailangan ang ating pagbibigay ay naaayon sa kung ano ang ninanais ng ating puso. Sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7, ay ganito ang ating mababasa. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So, ang ibig sabihin po mga kapatid, ay maaari din tayong magkaloob ng higit sa 10% ng ating kinikita kung iyon ang maluwag sa ating puso at kalooban. Kung ito po ang bukal sa ating puso at tayo'y masaya sa ating pagkakaloob, ay pwede rin po tayong magbigay ng higit pa sa 10% ng ating kinikita. Dapat ibigay ng may kasiyahan ang lahat ng handog, sapagkat mula ito sa pundong nakita ng Diyos na karapat-dapat na ipagkatiwala sa ating mga kamay para sa layunin ng pagsusulong sa Kanyang gawain sa sanglibutan. Dapat nating malaman na lahat ng meron tayo ay mula sa Diyos at tayo'y katiwala lamang niya. Kahit na po ang ating buhay ay pinagkatiwala lang sa atin, at yun ay mula sa Diyos. Kung ang lahat ng pinagkatiwalaan ay magbibigay ng kanilang ikapo at mga handog, maipagpapatuloy ang mga gawain sa bahay ng Panginoon. Hindi na kailangan pang magkaroon ng maraming envelope o mga sobre para sa iba't ibang mandated givings. At wala nang magsasabi sa atin ng ganito, wala na ba talagang katapusan ang pagbibigay? Palagi na lang bang maraming sobre? Opo, mga kapatid, wala na po talagang katapusan ang pagbibigay. Dahil wala rin naman pong katapusan ang pagbibigay sa atin ng Diyos ng mga biyaya at pagpapala. Ito ay siksik, liglig at umaapaw. Kaya sapat ito sa pangangailangan ng ating minamahal na iglesia
Kung tayo lang pong lahat ay matututo na magbigay ng ating mga ikapo, hindi na po magkakaroon pa ng maraming envelope na nakasingit sa ating liturhiya. Our God is a God of provision. Ibinibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. Hinihiling ng Diyos ang ating mga kaloob at handog para mahubog sa atin ang espiritu ng pagkakawanggawa. Tinuturuan din po tayo ng Diyos na magbahagi, na magkaroon ng sharing, bawasan ang ating mga kinikita. Ang kapakanan ng pagkakawanggawa ay hindi lamang nakadepende sa bugso ng damdamin o kung gaano lamang ang nais nating ipagkaloob. Ang mga karapatan ng Diyos na tanggapin ang bahagi ng Kanyang ipinagkatiwala sa atin ay malugod nating maibabalik upang matustusan ang Kanyang ministeryo mula sa isang bahagi ng mga pundong ipinagkatiwala sa ating mga kamay na mula din po sa Kanya. Ang Diyos ay hindi nakadepende sa atin para isagawa ang Kanyang mga gawain. Ang Diyos natin ay hindi naghihirap. Sa katunayan, ipinahayag niya sa pamamagitan ng propeta ang ganito: lahat ng hayop sa parang ay akin, at ang mga baka sa libo-libong mga gulod ay akin. Ang Panginoon ay siyang ating banal na tagapagpautang at binigyan niya tayo ng mga napakalinaw, positibo at mahalagang pangako sa pamamagitan ni Propeta Malakiyas. Basahin po natin ang sinasaad sa Malakiyas chapter 3, verse 10. Ganito po ang ating mababasa: ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hinahayaan ng Diyos tayong Kanyang mga katiwala na gamitin ang malaking bahagi ng ipinagkatiwala niya sa atin para sa ating sariling gastusin. At kung ibabalik lamang natin sa Diyos ang para sa Kanya, tayo'y Kanyang pagpapalain at ibabalik ang higit pa sa ating ibinigay sa Kanya. Ang hamon po sa atin sa Malakiyas chapter 3 verse 10 ay subukan natin ang Panginoon, kung hindi, ibalik talaga sa atin ang higit pa sa ating ibinigay. Ang totoo, mga kapatid, wala tayong pag-aari sa sanglibutang ito. Lahat ng ating tinatangkilik ay ang Diyos ang nagmamay-ari. Ang mga titulo ng ating mga lupa ay garantiya lamang na ipinahihiram sa atin ng Diyos ang ating mga lupa at hindi natin ito madadala pag-alis natin sa sanglibutang ito. Hayaan niyo pong ako'y magbigay sa inyo ng isang maikling kwento. Ito po ay nabasa ko sa Our Daily Bread. May magkaibigan daw po na napasyal sa isang minahanang ginto. Sila'y nagmamasid-masid at nagtanong sa may-ari ng minahan kung papaano nahihiwalay yung ginto mula doon sa lupa at bato. Ang dalawang magkaibigan ay binigyan ng may-ari ng isang palanggana na may tubig at sinabing, galaw-galawin mo ang palangganang may tubig at yung ginto doon, dahil mabigat, ay lulubog at hihiwalay na doon sa lupa at bato. At kahit na po ginagaya ng dalawa ang ginagawa ng trabahador, hindi nila maihiwalay ang ginto. Ano kaya ang dahilan? At hindi nila maihiwalay ang ginto mula doon sa lupa at bato? Dahil po yung dalawang magkaibigan ay nag-aalala na baka yung ginto ay matapon sa pagka kanilang inihiwalay. So ano po ang moral lesson sa kwento? Kung minsan po ay nagiging hadlang ang mga tinatamasa natin
na hindi natin kayang alisin sa ating buhay, kaya hindi natin nakikita ang tunay na mahalagang bagay sa ating buhay. Sa aking binasang teksto ay binigyang diin ang pakikipag-usap ni Jesus sa isang mayaman. Mas mahalaga po doon sa mayaman ang kayamanan niya kaysa kayamanan sa langit. At yun po ay mababasa natin sa Lucas chapter 18 verses 18 to 30, katulad nung aking binasa kanina. Kaya po sinabi ni Jesus, napakahirap sa mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Hindi po masamang yumaman. Pero kung ito ang mithiin natin sa buhay at dito na lang nakafocus o nakatuon at dito na lang umiikot ang buhay natin, nagiging hadlang na po ang kayamanan upang makamit natin ang kayamanang panglangit. Doon po sa langit ay makakapiling natin ang Diyos. Hindi po katulad ng minimithi natin dito sa lupa. Anuman ang dami ng ating tinatangkilik, anumang yaman natin dito sa mundo, ay hindi natin ito madadala pag tayo ay umalis na sa sanglibutan. Kung tutuusin po ay hindi ang kayamanan natin dito sa lupa, kundi ang ating pananampalataya sa Diyos ang magpapatatag sa atin sa panahon ng mga pagsubok. Tingnan nga po natin, kapag tayo po ay may karamdaman, tayo po kaya ay kayang pagalingin ng ating pera? Kung ang ating kayamanan ay sobra-sobra na at kayang-kaya nating magpagamot, hindi po natin kailangan ng ating pera. Bagaman po ito'y importante din sa ating buhay, ang importante ang ating pananampalataya at pananalig na ang Diyos ang ating dakilang manggagamot. Ang tunay na pananampalataya at pagpaparangal sa Diyos na makapangyarihan sa lahat ang siyang makapagliligtas sa atin mula sa mga pagsubok at sa ating mga kasalanan. Alin po ba ang ating gugustuhin? Ang buhay na nasa atin ang ating Panginoong Hesukristo at mapabilang sa kaharian ng Diyos? O yung buhay na sagana sa pilak at ginto at malaking kayamanan? Alin po kaya ang mas importante sa atin? Tayo po ay naririto sa ating bahay-sambahan sa hapong ito dahil gusto nating makatagpo ang ating Panginoong Diyos. Hindi na tayo mag-aabalang pumunta dito, lalo't higit umuulan, ay maigi pang manatili sa ating mga tahanan, matulog. Pero ano po ang nag-udyok sa atin upang dumako sa lugar na ito? Ito po ay ang katunayan ng bawat isa sa atin ay mayroong pananampalataya at pananalig na ang Diyos ang ating inuuna sa ating buhay. At yun naman po ang nararapat. Ang Diyos ang palaging nauuna dapat sa ating buhay. Ang kayamanan natin ay, although it is also important, ang kayamanan, dahil kaya po tayo naghahanap buhay, ay para kumita ng pera. Pero ang masama, yung love of money. Yung pag-ibig po sa kayamanan ang nagiging masama. So, sa hapon pong ito, iiwanan ko po ang katanungang aking sinabi, alin po ang mas gugustuhin natin, ang buhay sa piling ng ating Panginoong Hesus o yung buhay na sagana at
puno ng kayamanan. So, nasa atin po sa atin pong mga sarili kung alin ang ating pipiliin. At yun po ang iiwanan ko sa inyo ngayong hapon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay tumayo at ating bigkasin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang na ang langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikiisa sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo upang ang sanadika ay magkaroon ng pag-asa at kayusan, at sa Kanya ang kapangyarihan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig, kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa kasama ng kanyang kapwa at ng sangnilikha, upang magpatotoo sa mga kaganapan ng kaharian ng Diyos na puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa isang Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen.
Makapangyarihang Diyos na aming Ama, kami ay nagpapasalamat sa mga pagpupuri sa iyo at pagbibigay mensahe at paalaala sa bawat isa sa amin. Kami po ay inyong ginabayan sa aming pananambahan. At sa oras na ito, O Diyos, narito po ang iyong mga anak na lumuluhod sa altar upang magpasalamat at italaga ang kanilang mga sarili sa iyo. Marami po silang mga ipinagpapasalamat, O Diyos, ang kanilang karawan, ang kanilang paggaling sa kanilang mga karamdaman, at ang kanilang pagpapasalamat dahil sa mga pagpapala, at gayon din ang kanilang mga kahilingan, O Diyos, ay amin pong ipinaabot sa inyo na tugunin po ninyo ang kanilang mga kahilingan. Salamat po ng marami, O Diyos, sapagkat kami ay buong pusong nakalalapit sa iyong banal na paanan upang aming makamtan ang aming mga pagsamot kahilingan sa iyong kabanal-banalang pangalan. At sila po, O Diyos, ay inyong pagpalain. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. At sa aming lahat, O Diyos, ay inyo pong igagawad sa aming lahat, sa aming pag-uwi, ang iyong masaganang pagpapala. At ngayon, ang masaganang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipisan, alim ng Espiritu Santo, ang siyang sumaati namang lahat, buhat ngayon at magpakailanman. Amen.